Ang mitolohiyang Romano ang katawan ng mga kwentong tradisyonal na nauukol sa mga maalamat na pinagmula ng sinaunang Roma at paniniwalang panrelihiyon ng mga sinaunang Romano. Ang mga kwentong ito ay tinuturing ng mga sinaunang Romano na nangyari sa kasaysayan kahit naglalaman ng mga elementong mahimala at supernatural. Ang mga kwento ay kadalasang nauukol sa politika at moralidad na naaayon sa batas ng kanilang mga Diyos. Ang kabayanihan ay isang mahalagang tema sa mga kwentong Romano kapag ang nagbibigay linaw sa mga kasanayang panrelihiyon ng mga sinaunang Romano, ang mga kwento ay nauukol sa ritual at mga institusyon sa halip na teolohiya o kosmogonia. Ang mga pangunahing sanggunian ng mitolohiyang Romano, ang Aeneid ni Virgil, kasaysayan ni Livy, Fasti ni Ovid, isang 6 na tulang nakaistruktura sa kalendaryong relihiyoso ng mga Romano at ika-4 na aklat ng mga elehiya ni Propertius. Ang mga mitolohiyang Romano ay lumitaw rin sa mga dibuhong nasa pader sa Roma, mga baryang Romano at mga eskultura patungkol sa mga relief. Buod ng Cupid at Psyche. Ito ay nagsimula kay Psyche na pinakabunso at pinakamagandang babae sa kanilang 3 magkakapatid. Itinutulad ang ganda niya sa mga diyosa, sa punto na ang mga nabighani sa ganda niya ay sinasamba siya at hindi kay Venus na diyosa ng pag-ibig sa dahilan nila na reinkarnasyon ni Venus si Psyche. Dahil dito isinugo ni Venus ang anak niyang si Cupid para panain siya para magmahal sa isang napakapangit na nilalang. Subalit, dahil nabighani rin si Cupid sa ganda ni Psyche, itinurok niya ang kanyang daliri sa kanyang pana para iibigin ang dalaga. Ang ama ni Psyche ay nagkonsulta sa orakulo ni Apollo, pero sabi ng orakulo ay iiwanan si Psyche sa bangin para kunin siya ng isang nilalang na parang dragon. Nang maiwan na si Psyche, idinala siya ni Zephyr, ang Diyos ng hangin, para dalhin siya sa kanyang itinadhana. Pinayagan niya ang kanyang sarili na anyayahin siya sa kwarto na di niya alam kung sino ang kanyang asawa. Dahil nagtataka siya kung ano ang anyo ng kanyang asawa, nagdala siya ng isang sundang at lampara para patayin niya ito kung isa siyang halimaw. Ngunit nagulat siya nang nalaman niyang si Cupid ang asawa niya. Hinanap ni Psyche si Cupid sa punto na humarap siya kay Venus. Inilagay siya ng diyosa sa 3 gawaing napaka-imposible. Nagtagumpay siya sa 3 gawain at patungo na siya sa huling gawain. Ang huling gawain ay magtungo sa mundong ilalim at kunin ang isang katas ng kagandahan ni Proserpina. Nang nakuha niya ito ay bumalik siya sa luklukan ni Venus. Nang buksan niya iyon ay hindi ito ang katas ng kagandahan ni Proserpina, kundi isang katas ng Stygian slip. Tumungo si Cupid sa kanyang natutulog na asawa at binigyan ito ng ambrosia para maging immortal si Psyche. Pagkatapos ng anak ni Psyche ay tinawag niya itong pleasure. Gamit ng pandiwa. Iba't iba ang gamit ng pandiwa. Ginagamit ito sa pagpapahayag ng aksyon, karanasan at pangyayari. Aksyon. May aktor o tagaganap ang aksyon o kilos. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping mag, ma, mang, mag, an. Karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ng pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaaring nagpapahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Pangyayari. Ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Focus ng pandiwa.
Aktor o tagaganap. Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na sino. Ang mga panlaping maaaring gamitin ay layon. Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Ito ay sumasagot sa tanong na ano. Ang mga panlaping maaaring gamitin ay pinaglalaanan. Ang paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na para kanino. Ang mga panlaping maaaring gamitin ay kagamitan. Ang paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit para maisagawa ang kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ang mga panlaping maaaring gamitin ay parabola. Isang maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan. Realistiko ang banghay at ang mga tauhan ay tao. Ang mga parabola ay may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap na misteryo. Ang tusong katiwala. Mula sa Lucas 16:1 hanggang 15. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin." Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, "Magkano utang mo sa aking amo?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. "Hetong kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. "Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katilinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay na mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, para maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Maglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseyo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong puso.
sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang alegorya ng yungib ay isinulat ni Plato bilang bahagi ng kanyang akda na Ang Republika. Si Plato ay isang pilosopong Greek na ipinanganak sa Athens. Ang alegorya ng yungib ay isinulat sa anyong dialogo sa pagitan ng kanyang kapatid na si Glaucon at ng kanyang gurong si Socrates. Itinuturing itong pinakamaganda at pinakasikat na metapora sa pilosopiyang kanluranin. Itinuturing din ito bilang isa sa mga akdang may pinakamaliwanag na pag-unawa sa kalikasan ng realidad. Sa isang alegorya, ginagamit ang mga tauhan, aksyon at tagpuan bilang simbolismo na dapat bigyang kahulugan para makuha ang kahulugan ng allegorical. Ang mga simbolong ito ay kumakatawan sa buhay ng tao para sa isang sitwasyong politikal o historical. Buod ng alegorya ng yungib. Ang alegorya ng yungib ay isang sanaysay na ginawa ng pilosopong Griego na si Plato. Ang layunin nito ay para makita natin ang kahirapan o suliranin na ginawa ng mga tao sa sanlibutan papunta sa liwanag. Ayon kay Plato, tulad ng nasa loob ng kuweba ang isang tao na nakatanikala at nakaharap sa dingding ng yungib. Sa likuran ng tao ay may apoy at ang nakikita ng tao ay ang mga anino ng mga bagay na nasa labas ng yungib. Para makita ang mga bagay at ang katotohanan nito ay kailangan ng tao na tanggalin ang tanikala at lumabas sa kanyang kuweba. Ang buod na ayon kay Plato ay tinatawag na rasyonalismo. Kabilang sa buod nito ang sumusunod. Ang anino ng mga bagay ay imahe nito na nakikita sa mundo. Nasa mundo ng mga ideya ang tunay na pag-iral. Naroroon na sa ating isipan mula na ipinanganak tayo ang mga konsepto ng mga bagay. Para matuklasan ito, kailangan natin gamitin ng pangangatwiran. Iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng pananaw. Nagpapahayag ng pagsunod o pakikiisa sa ibig o sinabi ng iba. Nagpapahayag ng palagay na nasa isip, bunga ng pagkaunawa o pagkakaalam. Nagpapahayag ng alternatibo o kontrang pananaw at paggawa ng ibang bagay. Ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan ay buhat sa lipi ng mga Diyos o Diyosha. Ang paksa nito ay mga kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kanyang paglalakbay at pakikidigma. Ang salitang epiko ay mula sa salitang Griego na epos na ang salawikain o awit, ngunit ngayon ito'y tumutukoy sa kabayanihan na isinasalaysay.
Kabilang sa mga katangian ng epiko, una, ang pagkakaroon ng kaisahan ng banghay. Pangalawa, mabilis na aksyon. Pangatlo, paggamit ng kwento ng mga kababalaghan. At pang-apat, nakatitinag ng damdamin at takilang paksa. Ang alegorya ay isang kwento kung saan ang mga tauhan, tagpuan at kilos ay nagpapakahulugan ng higit pa sa literal nitong kahulugan. Ito ay galing sa salitang Latin na allegorya, nang ibig sabihin ay veiled language. Ito ay isang panitikan na may talinhaga o metaphor na gumagamit ng mga karakter, lugar, o pangyayari na representasyon ng mga issue sa mundo. Ito ay maaaring basahin sa una ay ang literal o denotasyon. Ito ay nilikha para magturo ng mabuting asal o magbigay ng komento tungkol sa kabutihan o kasamaan. Isang halimbawa nito ay ang parabola. Maaari din itong maihanay sa mga prosa o tula na nagsasalaysay na ang pangunahing layunin ay ang magturo o magpaliwanag ng ideya o prinsipyo. May dalawang Sa historical na uri ng alegorya, tinatalakay ang makasaysayang pangyayari, samantalang sa konseptual naman ay gumagamit ng mga karakter at pangyayari na sumasagi sa abstraktong pagtingin sa halip na aktwal na tao o pangyayari. Epiko bilang akdang pampanitikan. Ang epiko ay isang tulang pasalaysay na tumatalakay sa pakikipagsapalaran ng mga magigiting na tauhan. Nagkakatulad ang mga epiko sa daigdig sa pagbuo ng mga tauhang malalakas at makapangyarihan. May ilang katangiang nagkakapareho ang mga tauhan sa epiko katulad ng pagiging hari o prinsipe, maladyos o mga kahalintulad na estado. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay karaniwang nagpapakita ng kanilang kabayanihan, katapangan, karunungan at kababaang loob. Bagamat maraming pagkakatulad, nagkakaiba-iba naman ito depende sa kultura ng bansang pinagmulan, gayon din sa kaligiran kung kailan nabuo ang mga epiko. Hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Sa pakikipagtalastasan, kailangan malinaw na naipapahayag ang nais na sabihin. Halimbawa, kung tayo ay nagkukwento, kailangan maihanay ng tama ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kailangan nating gumamit ng mga angkop na hudyat para higit na maunawaan ang ating ipinapahayag. Gumagamit din tayo ng mga transitional na salita para mabuo ng maayos ang mga pangungusap. Ang mga panandang pandiskurso na ito ay maaari ding maghudyat ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Karaniwang kinakatawan ito ng mga pangugnay o pangatnig. Ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Tulad ng nobela at dula, isa din itong panggagad ng realidad o paglalahad ng isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan. Si Deo Grasas A. Rosario ang itinuturing na ama ng maikling kwento.
Ang maikling kwento ay isa sa anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maikling kwentong may mahalagang pangyayari. Sa kabila ng pagiging maiksi nito ay maaaring taglay nito ang lahat ng elemento ng maikling kwento. Kadalasan, ito ay kapupulutan ng magandang aral at nag-iiwan ng panibagong karunungan sa isip ng mga bata. Ang kwento ng tauhan, isang uri ng kwento ang higit na binibigyang halaga o diin ay kilos o galaw, ang pagsasalita at pangungusap at kaisipan ng isang tauhan. Naglalarawan ito ng kakintalan sa inilalarawan o pinapaksa. Kumakatawan ito sa kabuuan ng kwento sa pamamagitan ng ideya o ng mga kabuluhan sa kwento. Nangingibabaw rito ang isa sa masusing pag-aaral at paglalarawan sa tunay na pagkatao ng tauhan sa katha. Maraming paraan ang ginagamit ng may akda sa paglalarawan ng buong pagkatao ng tauhan. Nasasalig ito sa kanyang panloob na anyo, ang isipan, mithiin, damdamin at gayon din sa kanyang panlabas na anyo, pagkilos at pananalita. Nakatutulong din sa pagpapalitan ng katauhan ang mga pag-uusap ng ibang tauhan sa kwento tungkol sa kanya. Ngunit sa pamamagitan na rin ng tauhan, nagkakaroon ng pinakamabisang paglalarawan ng katauhan at maipakita ito sa kanyang reaksyon o sa laubin sa isang tiyak na pangyayari. Panghalip na panuring. Ang panghalip ay salitang ginagamit sa paghalili sa pangalan ng tao, bagay, lunan o pangyayari. Ito ay ginagamit para maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng mga salita. Ang mga panandang ginagamit bilang panuring sa tao ay sila, siya, tayo, kanila, at kanya. Ang nobela ay katang-isip na nasa anyong prosa o malaya, na ang banghay ay nahahati sa mga kabanata at inilalahad sa pamamagitan ng mga tauhan at dialogo. Ito'y naglalahad ng magkakaugnay-ugnay ng mga kawili-wiling pangyayari. Ang ilang pangunahing elemento ng nobela ay tagpuan, ang lugar at panahon ng mga pinangyarihan, mga tauhan, at pananalita o dialogo. Karaniwan ding nagtatampok ang nobela ng kultura ng bansang maaring pinagmulan ng tampok na tauhan, tagpo o ng mismong may akda. Masasabing sa isang mahusay na nobela, ang mga tauhan ay inilalarawan sa paraang buhay na buhay. Kaya't parang mga tunay na tauhan ang kinahaharap natin habang binabasa ang nobela. Sa mga kilos at dialogo ay napapalitaw ang kanilang mga katangian at mga kaisipan na pinahahalagahan. Nobela sa pagsusuring pampanitikan. Ang mga teorya o pananaw pampanitikan ay ginagamit para masuri ang isang akda, tulad ng nobela. Isa rito ang pananaw na humanismo, na nagsasabing ang tao ay isang rasyonal na nilikha na may kakayahang maging makatotohanan at mabuti. Ipinakikita nito na ang tao ay sukatan ng lahat ng bagay kaya't binibigyang halaga ang kanyang saloobin at damdamin. Matitiyak lang ito kung tataglayin niya ang kalayaan sa pagkilos, natatanging talas ng isipan at kakayahan. Ang pananaw naman na realismo ay nagpapakita ng katotohanan ng buhay, maging ito man ay maganda o trahedya. Sa pananaw ng sosyolohikal, malalaman ang kalagayan at suliranin ng lipunan ng panahong isinulat ang akda. Sa pagsusuri, napapalitaw ang mga layunin, motibo at mensahe ng may akda sa mga mambabasa.
Suring basa bilang isang kasanayan. Ang suring basa ay isang maikling pagsusuring pampanitikang naglalahad ng sariling kuro-kuro o palagay ng susulat tungkol sa akda. Layunin nitong mailahad ang mga kaisipang matatagpuan sa isang akda at ang kahalagahan nito. Mga dapat tandaan sa pagsulat ng suring basa. Una, alamin kung anong uri ng akdang pampanitikan ng sinusuri. Kailangang alamin ng sumusuri kung ito ay maikling kwento, sanaysay, nobela, dula, at iba pa. Pangalawa, bago isulat ang suring basa ng isang akda, gumawa muna ng isang maikling buod nito. Piliin lang ang mahalagang katangian sa pagbuo ng buod. Pangatlo, gumamit lang ng mga salitang madaling maunawaan ng babasa. Iwasang gumamit ng mga palasak na salita para maging mabisa ang pagsusuri. Pang-apat, pahalagahan ng paraan o estilo ng pagkakasulat. Panlima, sa pagsusuri, maging balanse sa pagbanggit ng mabubuting katangian ng akda, maging ang di mabuting katangian nito. Kung mayroon man, kinakailangang may pagpapakahulugan din sa pagsusuri. Pang-anim, kailangan lahat ng ibibigay na kahalagahan ng sinusuring basa ay ayon sa itinakdang pamantayan. Pampito, bigyan ng paliwanag o katwiran ng pahayag na ibibigay tungkol sa kahalagahan ng aklat. Narito ang gagamiting format sa pagsulat ng suring basa. Una ay ang panimula. Uri ng panitikan, pagtukoy sa mga anyo ng panitikang sinulat at ang himig o damdaming taglay nito. Bansang pinagmulan, pagkilala sa bansa kung saan naisulat ang akda. Pagkilala sa may akda, makikita sa bahaging ito ang mga bagay o dahilan na nag-udyok sa may akda na isulat ang akda. Layunin ng akda. Sinusuri ang kahalagahan ng akda kung ang layunin ba ay manghikayat, manuligsa, magprotesta, o iba pa. Pagsusuring pangnilalaman. Tema o paksa ng akda. Kung makabuluhan, napapanahon, makatotohanan, at mag-aangat o sasagot sa pandaman ng mambabasa. Mga tauhan sa akda, makatotohanan o di makatotohanan ang mga tauhan. Sila ba ang mga taong likha ng lipunang ginagalawan? Mga tauhang hindi pa nalilikas sa panahong kinabibilangan? O mga tauhang bumubuo, nagwawasak, nabubuhay, o namamatay? Kung walang tauhan, ang persona sa akda ang ilarawan. Tagpuan o panahon. Nakapokus ito sa kapaligiran at panahong saklaw ng isang akda bilang mga saksi at sanhi ng kalagayan o katayuan ng individual ng kanyang kaugnayan sa kapwa at sa lipunan. Balangkas na mga pangyayari. Makikita sa bahaging ito ang sagot sa mga tanong na isa bang gasgas na mga pangyayari ang inilahad sa akda? May kakaiba ba sa nilalamang taglay? Luma na ba ang mga pangyayaring may bagong bihis, anyo, anggulo o pananaw? Paano binuo ang balangkas ng akda? May kaisahan ba ang pagkakapit ng mga pangyayari mula simula hanggang wakas? Ano ang mensaheng ipinahihiwating ng kabuuan ng akda? May natutuhan ka ba sa nilalaman ng akda? Kulturang masasalamin sa akda, nagpakita ba ng uri ng pamumuhay, paniniwala, kaugalian o kulturang nangingibabaw sa akda? Nakaimpluwensya ba ito sa pananaw ng ibang tao o bansa? Pagsusuring pangkaisipan. Mga kaisipan o ideyang taglay na akda. Mga kaisipang ginamit na batayan sa paglalahad ng mga pangyayari. Maaring ang mga kaisipang ito ay kontrahin, pabulaanan o palitan. Ito ba'y makatotohanan, likas sa tao at lipunan, mga batas ng kalikasan, sistema ng mga ideya, o paniniwalang kumokontrol sa buhay? Estilo ng pagkakasulat ng akda. Epektibo ng paggamit ng mga salita angkop sa antas ng pag-unawa ng mga mambabasa ang pagkakabuo ng akda. Kabisaan ng estilo ng pagkakasulat sa nilalaman ng akda at kasiningan ng pagkakagawa ng akda tumutugon sa panlasa ng mambabasa at sa katangian ng isang mahusay na akda. Buod. Mahalagang bigyan tuon ng pagbanggit sa mahalagang detalye. Hindi kailangang ibuod ng mahaba ang istorya ng akda.